Hello guys! Ilang araw na tayo dito sa US at medyo na-busy tayo kaya hindi tayo nakapag-upload ng mga kaganapan ng ating flight from Philippines to US. So, tayo po ay bumiyahe noong February 6, 2024. Pero nasa Manila na tayo noong February 4 at February 6. Bali, nag-check out ako sa hotel noong February 6 ng tanghali para hindi na tayo magbayad ng isa pang gabi sa hotel. Then, ang aking naman flight ay February 6 ng 11 ng gabi. So, medyo nag-aantay lang tayo ng medyo matagal. Bali, nung nasa na tayo, airport, ay talagang nag-antay lang talaga tayo hanggang alas 8 ng gabi kasi yun ang opening ng counter ng Japan Airline. Then, nung nag-check-in na ako guys, hello! Diyos ko dahil nakita ko si Ryan Bang na nakapila doon at napagagwapo pala niya talaga in person. Kaso, hindi po tayo nakapagpa-picture kasi tumatakbo sa isip natin ang boses ni fiancé na wag mong iiwan ang iyong bagahe. Yon. Hanggang sa nakapag-check-in na tayo pero dahil hindi tayo nakabayad ng travel tax, takbo ang person papunta sa bayaran ng travel tax. Balik na naman sa counter. Ganon. At after that po ay pumunta na tayo ng immigration at sa immigration naman, napakadali, walang masyadong tanong. Hiningi lang sa atin ang ating passport at saka CFO certificate. Yon. Tapos, pagkatapos naman sa immigration, nag-scan lang tayo. Tanggal ang jacket, tanggal ang belt, tanggal ang ating sapatos. At dapat walang laman ang ating bulsa pag tayo po ay nag-scan. Yon. Tapos, ang ginawa ko lang dahil first time tayong lilipad sa labas ng bansa. First time natin sasakay sa napakalaking airplane. At first time natin magbibiyahe ng napakatagal na nakasakay tayo sa airplane. 29 hours kasama ang ating layover. Dalawang ating layover, Japan at saka Dallas, Texas. Ayun. At dahil first time natin mag-travel, talagang pagkatapos ko ng scan, diretso talaga ako doon sa akin gate. Hinanap ko lang talaga agad yon. Then, hanggang sa nakasakay tayo sa malaking airplane na ang ginawa natin ay agad pumikit kasi tayo po ay may hiluhin at baka tayo ay masuka doon. Then, paglapag natin sa Japan, guys, Diyos ko day, nakita ko si Ryan Bang, nasa kabilang aisle lang pala siya. Kasi ang airplane po ay 3 linya. Malapit sa window, nasa gitna, at saka malapit na naman sa window. 3 yung aisle niya. So, nandun lang si Ryan Bang sa may bandang aisle. So, ang ginawa ko talaga, hindi na talaga ako nahiya. Naki-excuse na ako doon sa katabi ko na Japanese ata yun. Talaga, kahit kakagising lang natin, alam natin kakagising lang ni Ryan Bang, nakipag-picture talaga tayo. Then, ang swerte lang natin kasi napakabait ni Ryan Bang, hinayaan tayong makipag-picture sa kanya. Bali, paglabas natin sa airplane, hinanap ko lang po ay ang transfer for passenger only. Ito yung lugar kung saan ka papasok, yung mayroong mga connecting flight, doon papasok at mag-i-screening. Bawal po magpasok ng tubig or magdala ng tubig doon dahil talagang tatanggalin nila yan sa'yo. Then, pag akyat ko, ay hinanap ko lang talaga ang aking gate, terminal at saka gate. Then, kahit mayroon tayong 6 hours layover, guys, natakot po talaga tayong
hahanap ng pagkain, maglalakwat siya kasi baka mawala tayo at maiwan tayo ng airplane. So, ang ginawa ko na lang talaga, nag-video sa CR kasi napakaganda ng CR ng Japan. 'Di ba? Nasa Haneda, Japan ako naka-layover. Then, bali, natatandaan ko lang talaga, 10:25 ng umaga, nakapasok na kami sa airplane. Then, pagdating naman ng 10:55, lipad namin na papuntang Dallas, Texas. Sus ko, day, parang nasa 13 hours ata ang biyahe namin. Sobrang tagal. At ang ginawa lang talaga natin ay matulog, kumain. Balitad 2 bisis nagbigay ng pagkain ang airline. Tapos napakabait nila talaga, attentive nila sa mga passenger nila. Then ang nakakaganda lang doon, mayroon silang pa-blanket, paunan, at saka headphone. So doon natuto akong ng mapapanood, may movie, music, at saka mapa ng nung pupuntahan natin. Diyos ko, dahay, ang layo-layo pala talaga ng Florida. Mas malapit siya yung New York, LA, California, mas malapit siya. Yung Florida talaga sobrang layo. Diyos ko, dahay. Ayun. Paglapag natin sa US, Dallas, Texas, USA, ang ginawa lang natin ay hinanap lang natin yung immigration. Pumila tayo doon sa foreign immigration. Then, ang hiningi lang sa akin ay ang aking passport at ang yellow packet. Pagkalagay lang ata ng name ko doon sa computer, dinala na niya ako doon sa isang kwarto. Pagdating ko doon, mayroon ng mga nauna sa akin doon, parang 3 or 4 na ata. Mayroon tayong nakita doon na isinama sa loob ng kwarto na naman at tiningnan yung mga dala-dala niyang bag. At tayo naman, napakaswerte kasi wala talagang itinanong sa atin. Parang in-explain lang sa atin na, ito yung date ng katapusan ata ng ating ng ating 90 days dito sa US. Na kung hindi tayo magpapakasal, babalik tayo ng Pilipinas. Then paglabas ko ng immigration, dumiritso lang ako doon sa clean bag kasi yung chinik-in natin luggage kailangan natin kunin. At saka pagkakuha ko doon, di-drop bag ko na naman siya doon sa pag-check-in ko na naman ng papuntang Pensacola. Pero kakaiba yung pag-drop bag pag tayo ay may connecting flight from international. So kukunin natin yung bagahe natin doon sa airline na sinakyan natin, tapos ida-drop bag lang natin doon. Pagka-drop bag natin ay tayo naman ay maghahanap naman ng check-in. Tayo ay magchi-check-in. So, pumunta lang ako sa baba, hinahanap ko na naman kung saan yan. Pagkahanap ko, binigay ko lang yung passport ko. Pinay-scan na naman ako, tanggal ang damit, tanggal ang belt, tanggal ang sapatos. Then, kailangan walang laman ang bulsa kasi after mo mag-scan, kakapkapan ka pa. Yun, nagpapaalam naman sila na kakapkapan ka. Ang kasama ang palad lang talaga, medyo nawala tayo, ay napakalaki pala talaga ng Dallas, Texas, at wala tayong idea kung saan ba talaga yung Skylink. Yon, hinanap natin yung Skylink, yun pala ay kailangan natin sumakay ng train. Nandun lang siya sa taas, sa mga magta-travel sa Texas. Kung sasakay kayo ng Skylink, mayroon kayong connecting flight sa ibang state. Sasakay kayo ng Skylink, yun ang train papunta sa magiging terminal nyo. Sa akin ay medyo kakaiba ang nangyari kasi ang aking connecting flight sa aking boarding pass ay walang terminal at walang gate. So, kailangan yun i-search online. Yung katulad sa akin, Dallas, Texas to Pensacola. So, search ko yun.
hindi ako nag-search, bali ang Erlen ng search para sa akin. Then pagdating ko doon naman sa terminal, nagbantay-antay lang ako doon at napakaswerte natin at mayroon tayong kasabayan na taga Pensacola na mag-asawa. Sila po ay mga Pilipino. So biglang nagbago ang ating gate. Hindi natin alam na nagbabago pala yun. So, nagbago ang ating gate, naging C12. So, napakaswerte ko kasi sila ang nagsabi sa akin na, Miss, nagbago yung ating gate, kailangan nating lumipat. Then, pagkalipat namin sa ibang gate as in, tinawagan ko lang si fiancé para i-check kung may nag-PM sa kanila. Kasi, kung magbabago pala ang gate, ay mag-PPM doon kung sino ang nag-book ng ticket mo. Yun, bali nag-PM nga doon kay fiancé na ang aking terminal or gate ay magiging iba. Naging 12 instead na 6. So, pagkasakay ko doon sa airplane, simula Dallas, Texas to Pensacola, guys, natatawa ko kasi may isang stewardess talaga na nakakita, isa siyang lalaki, nakakita sa aking ticket kasi ganyan ko lang siya hawakan. Sabi niya, wow! Japan Airlines. Tinanong niya ako kung galing ba talaga ako pang Japan. Sabi ko, Philippines. Nanlaki yung mata niya. Sabi, wow, talaga, that's a long flight. Sabi niya sa akin. Sabi ko, kasi sobrang pagod na ako. Sabi ko, yes. Yun lang. At sa totoo lang, parang ako lang ang tulog nung biyahe papuntang Dallas to Pensacola. Kaya pag labas ko, paglapag namin dito sa Pensacola, talagang paglabas ko pa lang, sabi sa akin nung stewardess na, oh, tapos na ang biyahe mo, makakapagpahinga ka na kasi ito na yung last na biyahe mo, sabi niya sa akin. Sabi ko, yes sir. Puro lang yes sir. Then paglabas ko lang ay hinanap ko lang yung kung saan makukuha yung luggage ko. Yun, dahil mayroong bulsa ang ating luggage, talagang bubble wrap ko yon, as in guys. Maraming nakatingin sa luggage ko kasi bakit naka-bubble wrap, 'di ba? Then ayun, napakaswerte natin kahit yung mga kasabayan natin na mga Pilipino na mag-asawa, yung lalaki talagang lumapit pa sa akin, sinigurado kung masusundo ba ako ng partner ko. Ang sabi ko, yes, nasa labas na sila. Siya hanggang sa tadadan! Ay, nandyan na siya. Nakaabang na sa akin sa labas. Oh, you're filming me. Just go. You got a lot of stuff. This has got to go in here. How about this one? I brought you a warm jacket. I started to put it on. I started getting cold too. I went cold first, and then waiting outside. Oh yeah.
Oh, yes. Not that. Yeah, if I'm wearing it, it's easy too. It goes like that. Okay, that's that really nice feathers in there. Are you done recording? There. You're welcome, ma'am. I have a bit. you have airplane sushi breath. Yeah. Do you have a food? Over there, the one I go to work at, and then see the little roofs right here, little covered areas. People fish there, you know, or whatnot, and just kind of hang out. Is it okay to stop and do fishing? Well, you would not stop the car here. You would have to park on either end of the bridge and walk over here. Oh, that's a long. Yeah, yes, there comes somebody now, maybe riding the bike here. Yeah, it's a good little ways, yeah. Yeah, you couldn't just park here and go over there and jump the wall, you know. I have something to post. See, that's why I like this phone. Yeah, Because there's a easy. back and a front. Yeah, GoPro doesn't have that, do they? Kind of. Yeah, they don't. I wonder, can you do that with the iPhone? My I phone? don't know. Yeah, it's on the camera. I don't know. Maybe let's see. Okay, yeah, maybe.